Nung linggo nga ay maaga nga kami bumiyahe pabalik dito sa Cavite. Biglaan nga lang mga mare, kaya ito sinundo na kami ng mister ko. Nung nandito nga kami sa loob ng bus, bigla akong napawaw dito. Sosyal na pala yung upuan dito sa loob ng bus. Kung dati-dati mga lagayan ng mga basura ang nandito. Pero ngayon meron na nga itong charger ng cellphone. Once na maslobat ka nga, pwede mo nga i-connect dito at magcha-charge na siya. Anyways mga mare, bigla rin ako napawaw dito. Anong ginagawa ng luxury car dito? Talaga palang nakakamangha at nakaka-amaze yung luxury car. Anyways mga mare, kinabukasan na nga matapos kami makauwi dito sa Cavite. Ay heto, sinimulan ko na nga magtrabaho dito sa loob ng bahay. And as usual mga mare, dito nyo naman ako araw-araw makikita na naggagawa dito sa loob ng bahay namin. Pagkatapak ko nga kahapon dito sa sahig. Nako, sobrang lagkit at napaka-alikabok. Kaya ito, kumuha ko ng basahan para maglampaso. Kaninang umaga nga, inumpisahan ko ng linisin yung lababo. Kinabukasan nga mga mare, yun nga yung inuna kong nilinisan. Dahil nga doon ako madalas at tumatambay. Pagkira ko nga maglampaso mga mare, heto nagsalang na nga ako ng sinaing. At dahil nga tulog yung mga bata at may pasok nga mister, malaya nga ako nakakapaggawa dito sa loob ng bahay. Yung lahat ngang nakikita ko ay pinagpaplanuhan kong linisin. Pero bago yan mga mare, hindi nga mawawala sa atin yung pagkakape. Cafe is life nga mga mare. At siya nga pala mga mare, magmumultitasking na naman tayo. Habang nagsasaing nga ako dito, naglaban na nga rin ako. At nang matapos ko nga labhan ito, sinasampay ko na nga at butit maganda ang sikat ng araw ngayon. Yung mga pinagbihisan nga namin nung dumating kami, tapos may mga marumi pa dito na nanatan namin. At sa wakas na tapos na rin, makakapagpahinga na rin ang Marinyong. So, dyan na nga kayo. Bye-bye! Isang buwan nga ang nakalipas mga mare bago kami nagkita nitong paborito kong lababo. Yes mga mima, nakauwi na nga kami dito sa Cavite. Hinapon na nga kami ng uwi kahapon kaya hindi ako nakakapaggawa ng video. At itong video na nga ito ay ngayon nga lang to mga mare at agad-agad kong in-edit para hindi nyo ko agad maminis. Kaya for today's video, tara samahan nyo akong linisin tong lababo ko. Pagdating ko nga kahapon mga mare ay agad-agad kong binisitang tong lababo ko. And as expected ko nga mga mare, ang dumi nga at ang daming alikabok. Mahigit isang buwan kasi kaming nawala dito dahil nagbakasyon nga kami sa probinsya namin. Kaya ito kinabukasan, pinagtatanggal ko nga lahat ng laman. Saka ko nga pinatakaan ng color safe Sunrocks. At saka ko pinunas-punasan yung mga gilid at yung lapak. Hindi maaaring hindi pwedeng malinis to mga mare dahil ito nga ay paborito kong tambayan. At sa matagal ko ng mga followers dyan at sa mga nanonood sa aking mga video, alam nyo naman ang istorya ng aking lababo. Kaya naman mahal na mahal ko to at alagang-alaga dahil may sentimental value ito sa akin. Doon nga sa bago-bago palang nanonood ng mga video ko, ay pwede mo namang balikan yung mga video ko para malaman mo yung istorya ng lababo ko. Anyways mga mare, ang pakay ko nga lang munang linisin ngayon itong lababo ko. Dahil nga ito yung unang-una kong nakitang linisin. Dito nga sa aming bahay, mas madalas ako nandito sa kusina namin kaya ito muna ang inuna ko. Nung matapos ko nga linisan tong lababo ko, syempre sinunod ko na rin yung mga kalan. At ipinagbabalik ko na nga yung mga nakalagay dito. At syempre mga mare, pinaglilinisan ko na nga rin yung mga nakasabit dito. Dito kasi sa lagayan ko ng condiments, nako kitang-kita yung mga alikabok kasi puting-puti ito. Ito nga kahirapan sa mga puti ang gamit. Pag matagal mong hindi nalinisan ay makapal talaga yung alikabok. Kaya obligado ka talagang araw-araw maglinis ng mga ganito. Lalo na pag timputi ka. Binalik ko na nga lang ulit pala yung mga nakalagay dito matapos ko nga linisan. Pagkatapos nga ay pinaghuhugasan ko na rin to mga plato at mga baso at mga pitche. Fring-fring nga ako maglinis ngayon dahil yung dalawang bata tulog. Alam niyo naman na hindi tayo makakalinis agad-agad pag ang bata ay gising. At alam niyo naman pag may toddler, yung isang oras na paglilinis mo nagiging 3 oras. Yung 2 oras nga nauuwi lang sa pagsasaway-saway. Kaya mas mabuti mga mare kung may mga toddler nga kayo, pagtulog na lang sila at saka kayo gumawa sa mga gawaing bahay. Panigurado naman mga mare, maagad-agad kayong matatapos. O siya mga mare, hanggang dito na nga lang ang video ko. At kung di ka pa nga nakaka-follow, ay mag-follow ka na. At baka pwede naman pakiiwanan ng isang like dyan. O siya, dyan na nga kayo. Bye-bye!
Tamang-tama nga at meron nga akong ditong dalawang self-adhesive hook. At saktong-sakto din na nasa lapag nga lang tong lagayan ng aking sabon. Kaya ito, may paglalagyan na to. Sa pagkakaalam ko nga mga mare, tres nga lang isang peraso nito. Kaya naman para hindi na magtagal to, ay dali-dali ko na nga binuksan at ididikit ko na nga ito. Dito ko lang naman sa tabi ng gripo ilalagay para mas mapadali nga pag ako'y naguhugas na ng mga plato. Lagi nga kasi itong nasa lapag at medyo nakakakonsume nga ng space dito sa lababo ko. Kaya naman laking bagay na ng self-adhesive hook na ito. Dahil nga po pwede mo nga isabit yung mga gamit mo kahit hindi nabutasan yung mga pader. At nung kinabit ko na nga, pinagtagal ko nga muna ito ng 30 minutes para mas lalong kumapit pa yung mga dikit nito. After 30 minutes nga, ito, kinabit ko na nga rin. Tapos, pinaglalagay ko na nga yung mga sabunan ko. Salamat naman at mas mapapadali na yung paghuhugas ng plato ko. Dahil andito na nga mismo sa tabi ng gripo yung lagay ng mga sabon ko. O, diba mga mare, ang ganda nga tingnan. Anyways mga mare, habang busy nga ako dun sa kusina, ito naman ang natatnan ko paglabas ko ng kusina. Ay nako, pag may mga toddler ka nga mga mare, ganito yung mangyayari sa loob ng bahay nyo. Yung tipong kalilinis mo lang at kaayos ng mga laruan, nako, after 5 minutes, kalat-kalat na naman. Ewan ko nga dito sa mga anak ko na kahit na ultimong sapatos na nakatabi paglalaruan. Kayo ba mga mare, ganito na rin ba ang mga toddler nyo? Kaya naman hakot-hakot na 100% pasensya na ang gagawin natin. Kaysa naman bumuga tayo ng isang damakmak na papoy. O ayan na nga't nalinis ko na, meron na naman silang ikakalat. Sinamantala ko na nga rin ang pagkakataon at winalis-walis ko na nga rin tong mga silong hanggang sa loob ng kusina namin. At mamaya-maya nga, pagtulog nga sila, meron na naman ako ibang gagawin. Yang lagay na nga yan. Mga mare, natapos ko na nga ang paliguan at pakainin tong mga bata. Kaya naman nagsasalang na naman ako ng pananghalian namin. Araw-araw, ganito ang life. Pagkakain nga ay magluluto nga ulit. Ganito nga mga mare ang gawain ng buhay nanay. At pag nasa bahay ka, paulit-ulit nga yung gagawin mo. Basta't wag ka lang magsasawa, ganyan talaga. After nga magsalang ng sinaing, ito maghuhugas na ako ng pinagkainan namin. At konting oras na nga lang ay patutulugan ko na nga tong mga junakis ko. O siya mga mare, patapos na nga itong video ko at kung hindi ka pa nakaka-follow, mag-follow ka na. Pwede mo rin naman iwanan ng isang like o heart dyan. Bye-bye! At pagkatapos nga maglaba mga mare, ano ba ang dapat na kasunod na gagawin? Aba, syempre, tama kayo mga mare, magtutupi na nga tayo ng mga nilabhan na damit. Sa tanghali ko na nga ito ginawa dahil nga tulog yung bunso ko. Itong pangalig naman, nakakaintindi naman pag sinabi kong huwag gagalawin. Heto't nakatulong ko pa nga sa pagtitiklop ko. Tapos, naging audience ko pa. Kapag kasi nagtupi ako ng damit, nang gising yung bunso ko. Nako, sinisigurado ko sa inyo, hindi tupi ng damit ang mangyayari. Kaya naman, nung pagkatulog, sinamantala ko na nga agad. Kinuha ko lang sa labas yung mga tuyong damit at saka pinaspasan ang pagtitupi dito. Pasensya na nga mga maret, itong video na tayo napakadilim. Pagtulog kasi yung mga anak ko, sinasarado ko yung pintuan na.
namin. Binubuksan ko na lang yung ilaw para hindi madilim. Alam niyo naman mga mare na pagpasok pa lang ng bahay namin ay itong higaan na agad ang makikita nyo. 2-in-1 na yan mga mare, kwarto na at sala. At yung sa kabila ay yung kusina. Pag nakaluwag-luwag nga sa susunod, palalagyan na lang namin ng division. Pero pansamantagal, ito na lang nga muna. Anyways mga mare, natapos na nga ako sa mga habang tiklupin. Kaya naman nilalagay ko na sa designation Durabox. Charis! Bandang alas 3 nga mga mare. Heto't gising na yung mga anak ko. At paghapon na, ano nga ang gagawin mga mare? Yes, may tama na naman kayo mga mare. Timplahan na naman ng kape. At the meanwhile, ito magsasalin muna ako ng tubig at ilalagay ko nga doon sa ref. Pagkatapos, kumuha na ako ng kaldero para painitan ng tubig. Saka ko na isinalang dito sa gasol. Tapos, kinuha ko na yung kape at sinaling ko na dito sa baso. At habang nagpapakulo nga ako ng tubig, isisalin ko nga rin tong gatas dito sa lagayan. Binili ko yan kanina sa labas kasi paus na nga yung gatas ng mga bata. O siya mga mare, magkakape nga muna ako. Diyan na nga muna kayo. Bye-bye!